Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga tagapakinig sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 1:30 a.m. o 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong isyu at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng 60 million liters per day Aglipay sewage treatment plant sa Mandaluyong City. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na isa sa mga pangunahing karapatan ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng access sa supply ng malinis na tubig na dapat maibigay ng pamahalaan sa bawat mamamayan. Ayon sa punong ehekutibo, may isa sa katuparan na ito sa pamamagitan ng bagong Aglipay sewage treatment plant na isang pasilidad para mapabuti ang kalidad ng tubig ng Metro Manila Waterways. This plant serves a 2,115 hectare catchment area across Mandaluyong, San Juan, and Quezon City, benefiting over 650,000 residents. Its impact will be felt every single day in our homes, in our rivers, and the well-being of our communities. Samantala, iginiit ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng wastewater management at sanitation. Ito ay para matiyak ang kalusugan ng publiko, maprotektahan ang kalikasan at maisulong ang sustainable development sa bansa. Paliwanag ng Pangulo, mapapabuti ng Aglipay Sewage Treatment Plant ang kalidad ng lokal na supply ng tubig. Dagdag niya, masusuportahan rin ng nasabing planta ang pangmatagalang rehabilitasyon ng Manila Bay sa pamamagitan ng pagbabawas ng polusyon sa tubig.
ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng green vessel sa produksyon ng mga barko na pumuprotekta sa kalikasan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglulunsad ng kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier sa mundo na tinawag bilang Kamsarmax Vessel SC443. Anya kasabay ng pagtaas ng demand sa mga low-emission at alternatibong fuel vessel, magkakaroon ng access sa premium international market ang mga shipyard sa bansa na may kakayahan na lumikha ng green vessels. Ayon pa sa punong ehekutibo, maraming oportunidad ang mabubuksan at mapapalakas ang kabuuan ng manufacturing industry sa Pilipinas kung mataas ang kapasidad ng bansa sa produksyon ng green vessels. Green vessels also open doors to sustainability-linked loans, green bonds, and climate finance, bringing new investment into our shipbuilding sector. And beyond shipyards, this transition fuels growth in ancillary industries, advanced marine components, coatings, materials, and energy-efficient systems, strengthening the entire manufacturing ecosystem. Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Unang Vandenur ngayong taong 2026, pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial toast para sa unang Vandenur para sa taong 2026 na ginanap sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Present sa kaganapan si First Lady Liza Araneta Marcos, mga mambabatas mula sa Senado at Kamara, at mga diplomats mula sa iba't ibang bansa na pinamumunuan ni Papal Nuncio Charles John Brown. Ginamit ng Pangulong pagkakataon upang ilatag ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon, partikular para sa pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Gayon rin ang mga plano pang pagbubukas ng embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa upang mas marami pa ang maabot ng Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, looking forward ang pamahalaan sa mga bagong balikatan na mabubuksan ng Pilipinas, lalo na sa linya ng kalakalan, pagsusulong ng kapayapaan, at sustainable at inclusive development. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, bukod sa mahigpit na pagbabantay sa mga backdoor exit, sinimulan na rin ng Philippine National Police ang mga hakbang nito upang palawakin ang manhunt operation laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ito ay sa tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol. Nagbabala naman si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melenjo Nartates Jr. sa mga kaibigan at business associates ni Ang na mahigpit na pinagbabawal ang pagbibigay ng anumang uri ng tulong o proteksyon sa negosyante. Inaasahan umano ng PNP na maaaring gamitin ni Ang kanyang mga koneksyon at yaman upang makaiwas sa pananagutan sa batas. Kabilang sa mga hakbang ng polisiya ang pagbawi sa mga permit to carry firearms ni Ang at ang mahigpit na pagbabantay sa kaniyang mga posibleng galaw. Nagbabala naman si Nartates sa sinumang magbibigay ng maling impormasyon na maaaring makapigil sa operasyon laban kay Ang. Dagdag ng Acting PNP Chief, ang mga security agency o individual na magbibigay ng tulong sa negosyante ay mahaharap sa kasong kriminal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Naglunsad ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ng mga hotline upang mapabilis ang pagdakip sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Si Ang tinuturong pangunahing akusado sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Kung maaalala, inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang 10 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong magreresulta sa pagkakaaresto ni Ang. Ayon sa CIDG, bukas 24/7 at tumatanggap ng tawag mula sa buong bansa ang mga hotline na 0960-692-3025 at 0945-611-5926 upang mas mapabilis ang paghanap at pagdakip kay Ang. Nagpakalat na rin ang CIDG ng mga wanted poster na naglalaman ng larawan ni Ang sa mga lugar na posibleng pinagtataguan nito. Tiniyak naman ng CIDG na mananatiling confidential ang pagkakalinlang o pagkakakilanlan ng sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Ang. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na dapat tuloy-tuloy lang ang investigasyon sa kaso ng mga nawalang o nawawalang sabungero at maisilbi ang nararapat na hustisya. Ito ang naging pahayag ni Remulla kasunod ng pagsisilbi ng mandamiento de aresto sa mga akusado sa nawawalang sabungero. Ani 43 buwan itong tinrabaho ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patunay na dapat ituloy ang investigasyon at pagpupursigi sa kaso. Ani Remulla, mahaba man ang proseso, ang mahalaga umuusad ito at kasabay nito ang pagpapanagot sa mga taong may sala. 43 months in the making, finally, may warrant of arrest na sila. Di ba? Pero yun ang sinasabi natin ng proseso ng batas. Minsan mabagal yan. Pero pag talagang prosigido ka at talagang aaraw-arawin mo, makukuha mo rin yan. So that's what we're talking about when it comes to due process. Due process is important because you have to protect the rights of people. Constitutional rights yan. Di ba? Jesus Crespin Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiwala ang National Bureau of Investigation o NBI na hindi pa nakakalabas ng bansa ang negosyante si Charlie Atong Ang. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni NBI Deputy Director for Operations Attorney Jose Justo Yap na wala pang indikasyon mula sa kanilang nakalap na impormasyon at immigration records kung nakalabas na ng bansa si Atong Ang. Samantala, ikinalugod naman ni NBI spokesperson Palmer Malyari ang naging inisyatiba ng Department of the Interior and Local Government o DILG na magpatong ng 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo sa lokasyon ni Atong Ang. So far, wala pa naman tayong information to that effect. So, andito pa siya. The reward that will be offered by the DILG, in effect, will also offset yung cost ng gobyerno sa paghahanap. Dahil imagine, all of our operatives will be dispatching them not only with the NBI but the PNP. Meron pong cost na involved dyan eh. Samantalang kung mag-offer ka ng reward, the reward would be able to offset that. And at the same time, that would compensate the ones who will be offering the information na mag-offer ng information. Magkasunod na pahayag ni na NBI Deputy Director for Operations Attorney Jose Justo Yap at NBI spokesperson Palmer Malyari. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nag-request na sila ng red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Ito ay sakaling makalabas ng bansa si Charlie Atong Ang upang takasan ng mga kaso nitong may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico, nasa bansa pa rin si Ang base sa mga datos na kanilang hawak at isang uri lamang ng pagsisiguro ang ni-request nilang
ng Interpol Red Notice. Samantala, inanunsyo rin ng CIDG na binawi na rin nila ang firearms license ni Atong Ang. We have also requested, sir, with NCB Manila of the Interpol a red notice in case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the back door or wherever other countries, sir, the members of Interpol may arrest him. PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Morico. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, binigyang diin ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na mas makabubuti kung susuko na si Charlie Atong Ang kung iginigiit niya na wala siyang kasalanan. Dagdag ni Fadulion, pinakamabisang paraan pa rin para linisin ng isang individual ang kaniyang pangalan at maipresenta ang mga hawak niyang ebidensya ay sa pamamagitan ng pagharap sa husgado. Kung talagang naniniwala siya na wala siyang kasalanan, ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Kung ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng media at sasabihin natin na ako na may susuko din pagdating ng panahon, baliwala po yan kasi ang sinasabi nila ay kakaiba doon sa kanilang ginagawa na patuloy pa rin silang nagtatago hanggang sa ngayon. Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nananatiling bukas ang dialogo ng Pilipinas sa China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makaraan ang pinakahuling paghaharas o panghaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Tariela, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang diplomasya para sa mapayapang pagresolba ng nasabing issue. Mas pinalakas din anya ang presensya ng Coast Guard kaya't mas kumpiyansa ang mga Pilipino na mangisda sa teritoryo ng Pilipinas. On the part of the Philippine government, tayo tinitindigan natin. Pero nagkataon lang talaga, mayroong bansa katulad ng China na nambubuli, nangahawas ng ordinaryong Pilipino. And we should also understand na ang ganitong pagkilos ng China ay hindi lamang nangyayari sa West Philippine Sea. Such harassment is also happening in other countries. Philippine Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Transportation, DOTR, pabibilisin pa ang pagtapos sa malalaking transportation infrastructure projects. Si Ray Ferrer sa report. Ipinangako ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na pabibilisin ang pagtatayo ng mga malalaking proyekto sa transportasyon kasama ang paglutas sa mga issue tulad ng right-of-way. Kabilang sa priority projects na tinututukan ng DOTR ay ang railways, aviation, maritime at road sectors. Kasama sa pinabibilis na makompleto ng DOTR ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, MRT-7 at ang rehabilitasyon ng MRT-3. Sa road sector, sinimula na ng DOTR ang modernisasyon ng EDSA Busway habang itinatayo din ang Cebu Bus Rapid Transit at ang Davao Public Transport Modernization Project. Ginagawa rin ng ahensya ang modernisasyon ng mga paliparan at mga daungan sa bansa. Samantala, target din ng DOTR na tapusin ang mga bagong road sections sa SLEX, Calax, Cavite-Calax Link Expressway o CC Link, C5 at Skyway Stage 3 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ang Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. nagpaalala kaugnay ng Philippine citizenship at balikbayan privilege. Narito si EJ Lazaro.
Naglabas ng abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Washington DC upang linawin ang mga patakaran sa Philippine citizenship, dual citizenship at balikbayan privilege para sa mga Pilipino at dating Pilipino sa Estados Unidos at Caribbean. Ayon sa abiso ng Embahada, itinuturing na dating Pilipino ang mga natural-born Filipinos na naging naturalized citizens na ibang bansa, maliban kung formal na nag-reacquire ng Philippine citizenship. Binibigyang diin na hindi na maaaring gamitin ang lumang Philippine passport kahit ito ay valid pa dahil itinuturing na silang dayuhan sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Sa ilalim ng Republic Act 9225, maaaring muling makuha ng mga dating natural-born Filipinos ang kanilang Philippine citizenship at maging dual citizens. Kaakibat ito ang karapatang kumuha ng Philippine passport, manirahan ng walang limitasyon sa bansa, magmay-ari ng ari-arian at bumoto, alinsunod sa umiiral ng mga batas. Saklaw rin ng benepisyong ito ang kanilang mga menor de edad na anak. Nilinaw din ng Embahada na hindi saklaw ng RA 9225 ang mga individual na may dual citizenship ngunit voluntaryong nag-renounce ng kanilang Philippine citizenship. Para naman sa mga hindi nagdenais mag-reacquire ng citizenship, maaari pa rin pumasok sa Pilipinas ng walang visa at manatili ng hanggang 1 taon sa ilalim ng balikbayan visa-free privilege basta may return ticket at sumusunod sa mga patakaran. Hinimok na Embahada mga apektadong individual na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Philippine Embassy o Consulate para sa tamang proseso patungkol sa pag-reacquire ng Philippine citizenship. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, malaki ang kontribusyon ng programang Special Resident Retirees Visa o SRRV program ng Philippine Retirement Authority o PRA sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang ibinahagi ni PRA General Manager at CEO Roberto Zozobrado sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, aniya ng mga visa deposits na nakatutulong sa pagpapataas ng foreign currency reserve ng bansa, pamumuhunan sa mga negosyo sa Pilipinas, pagbabayad ng buwis at paglilikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Well, pag nag-apply sila ng SRV visa, ang unang requirement is they have to make a visa deposit dito sa accredited banks namin. Ito visa deposit ranges from $25,000 to $50,000 depende sa status nila. Okay. No? So because of that, yung foreign currency reserve ng bansa natin lumaki because of these dollar deposits that they have. Aside from that, marami sa mga SRV holders natin, they have invested in businesses. So when they invest in businesses, of course, they pay tax. Yes. Or they hire our people. No, maraming ganon. So nakakatulong talaga sa ekonomiya natin. Alim ng SRRV, simula pa noong taong 1985 hanggang ngayon, umabot na sa mahigit 84,000 ng foreign retirees sa Pilipinas. Sa bilang na ito, 67,000 na lamang ang mga aktibo dahil ang iba ay umuwi na sa kanilang bansa, habang ang iba naman ay namatay na. Target ngayon ng PRA na sa katapusan ng 2026, may maidagdag na halos sa 4,000 foreign retirees sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Retirement Destination sa 11th Trip Zilla Excellence Awards. Ayon kay Philippine Retirement Authority, PRA General Manager at CEO Roberto Zozobrado, ang mabuting pakikitungo o hospitality ng mga Pilipino ang nagpapanalo sa Pilipinas sa naturang award. Bukod pa rito, ang pagtitiyak ng PRA na mayroong access ang foreign retirees sa dekalidad na serbisyong medikal ng Pilipinas. We make contracts with the hospitals na pag foreign retiree namin, meron silang SRRV ID, pinapakita sa hospital, they get discounts on the medical facilities and services. Okay. And not just dito sa Metro Manila, in all other parts of the country. Zozobrado na kabila sa 3 lugar sa Pilipinas na itinuturing na retirement hub ang Metro Manila, Cebu at Clark, Pampanga.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iyan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pagdeklara bilang insurgency-free region ang buong Lambak, Cagayan, tinalakay na ng miyembro ng Regional Peace and Order Council. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Pag-ergowan niya na ng miyembro ng Regional Peace and Order Council, ipangideklara Tarayon 2 nga insurgency-free. Yaw kabali na deklarasyon ng ngamin na probinsya Tarayon 2 nga napakaranwang niya na terorismo gafutan Lu People's Army o NPA. Pinakapopozan nga na ideklara iprobinsya na Isabela torito Desyembre laman. Tanapasa nga ARPOC meeting, yaw itadda nga na pag-ergowan no sitaw umay datansyan no tiyempo nga na maideklara as insurgency-free Cagayan Valley. The presentasyon ni Brigadier General Roderick Paralag ng Armed Forces of the Philippines awan taaniman nga insidente o krimen na nasimuna na popolwa na NPA Tarayon 2 tanampasa ira nga bulan. Yaton nga pa, ipangininan na ARPOC no kawagan nga na maideklara Tarayon 2 nga insurgency-free. Mapagargawan uliyaw so no tumunok nga bulan para maprepara iso resolusyon na kawagan para ta deklarasyon. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 10-year Solid Waste Management Plan ng Baguio City inaprubahan ng National Solid Waste Management Commission. Mga hakbang upang maibaba ang volume ng basura kasado na si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Inaprubaran ti National Solid Waste Management Commission ti 10-year Solid Waste Management Plan ti Siyudad ti Baguio para ititawan 2025 aging gana 2034. Ti pa nakaprobar ti plano ket kalpasan ti ekstensibo nga ebaluasyon ti Secretariat kan endorsement manipod iti Executive Committee ti Komisyon. Iti sidong ti Republic Act 9003 uno ti Ecological Solid Waste Management Act of 2000 namandaran dagiti amin a local government units amang isumitar iti 10 atawan
a plano para iti pannakadisponer iti basura. Sigun kini GSO Chief Eugene Boyocan, ti aprobado a plano ti mangkisay iti basura ti syudad, iti sumaruno asa nga pulo atawen ken masustener daytoy. Ti plano ket addaan panggap a mapagbalin ang modelo ti syudad ti Baguio iti pannakalimiter iti basura ken waste diversion, pabaan iti pannakapasaya at dagiti pasilidad ken ecological and aesthetics practices. Sumagmamano nga addang amay patungpal ket ti pannakaipasa ti plastic and styrofoam free ordinance, no straw policy, na ingat apan nakaipatungpal ti single-use plastic kastamatan ti pannakapapigsa dagiti materials recovery facilities. Damag manipo dito'y Baguio City, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sementeryo sa Caramoran, Catanduanes na pinsala ng baha na dulot ng bagyong Ada. Detalye mula kay Rosie Lieva ng RP Virac. Liwat na naapektaran ng pagbaha ang Campo Santo sa barangay Inalmasinan, Caramoran, Catanduanes. Inihuli sa padagos asin makukusog na pag-uran na dulot kan bagyong Ada. Nagresulta ini sa pagkaraot ka nagkapirang nitso sa nasambitan ng lugar. Basado sa report kan LGU Caramoran, pirang nitso ang nabuksan makalihis na magbagsak ang daga asin inanod ka nagragasang tubig baha. Katakod kay ni piglalaoma na makondusir nin pagbisita asin masusing inspeksyon ang mga ahensya kan gobyerno kabali na ang health and sanitary inspection. Nganing masyerto ang seguridad asin mapangatamanan ang salud kan mga residenteng nakaistar sa palibot kan nasambitan ng Campo Santo. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Top 7 most wanted person sa Iloilo nahuli sa bayan ng Badyangan. Magulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Arestado sa kapulisan ang top 7 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa poblasyon Southeast Zone Lemery, Iloilo. Ang sospek ginkilalang si alias Ariel, 50 anyos, kag-residente sang Ahoy, Iloilo. Qualified rape ang kaso nga ginapangatubang sang sospek gintingob nga puwersa sang Regional Mobile Force Battalion 6 Lemery Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 6 kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company ang nagpatigayon sang operasyon. Ang sospek yara na sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya kaso. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilan sa mga kawani ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM umalma sa pagsusulong ng paghahati sa nasabing ahensya. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Susabad kumabang sa tanwa gumagalbak sa giyang kai opisina ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform abang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao MAFAR BARM. Namiyatimo si Ransi ko inadin na public consultation ang makapupun mambusagyang kaiyabang sa Moro Transition Authority o BTA sa Provincial Social Hall Capital ay inadin Alanaw del Sur. Miyabad sumabang sa tanua miyakader pa sa giyang kauto a public consultation otlo a BTA bill santa ka mga pangitaban adi pangbaalan si isa intero Bangsamoro Region. Isa ron din nagyang kaiya kapakamubagi-bagiya sa MAFAR BARM. Ako prubahan na kubulis kanya na talusangka ang makaputo ko pakasalian si kumasa adapan nito na igyang kaiya BARM. Si sagyang kutuwa kya pakader pa agyang kaiya Radyo Pilipinas Iligan. Nakisaksiyan tano subilangan ukada kala di makaayon sagyang kutuwa splitting of MAFAR. Isa ron din agyang kaiyabang sa tano asinas Rudin Saripada. Kabusan niya na di din mapya bayran magdam paparuman sumiyag daw ni Ransi ko transition na arm
si Isabar mamadakala din mamakaputo sa galbak. Wanogay na si Komuri-Puri Katiruyan na mialunya na makapakayabu inuntawad na provision sa isagyang kana na pangitaban na ini-propose sa mga members of the parliament at pakabagay sa assurance sa automatic re-employment o mga empleyado wa kapapantagan na gumagalbak si Isa Mafar. Susuportahan tanumambu umabang sa tano ang mga farmers. Diyang kaiya grupo ay pamamayan giran so no splitting of Mafar. Sabab sa kabasayran na sila ni pinakamalak apektuan amay ka maalimtaman. So bata dagyang kaiya mga itataro sa programa agud projects. Abar may pantag kiran na sektor. Makapupon si sagyang kaiya ing the Islamic City of Marawi sa kan si Awida Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balita negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagtagumpay ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa US mission kung saan nakuha ang mga pangako ng pamumuhunan mula sa mga kumpanya sa manufacturing, aerospace, pharmaceutical at IT BPM sa loob ng 5 araw. Sinabi ni PEZA Director General Tereso Panga na malinaw na mensahe ito na ang Pilipinas sa pamamagitan ng PEZA ay bukas, handa at mapagkompetensya para sa high-value investments. Kinikilala ng mga global company ang lakas ng ating talento, reliability ng ecozones at epekto ng mga reforma ng gobyerno mula advanced manufacturing at aerospace hanggang medtech at IT BPM. Nangunguna sa mga pamumuhunan ay ang $200 milyong na pangako mula sa nitrile gloves at machinery manufacturer. Target na mag-operate sa 2026 sa South Luzon at Cebu at serservisyohan nito ang Western at Asian markets na makakalikha ng 2,000 trabaho.
Nakipag-usap din ang PEZA sa gumagawa ng portable brain imaging systems na interesado sa Pilipinas. Isang aerospace company mula 1984 sa Baguio ay nagpaplano ng malaking expansion sa New Clark City. Higit 15 milyong dolyar na pamumuhunan, 1,000 bagong trabaho bukod sa 2,000 nitong workforce. Dagdag pa, ang US mental health provider ay nag-oobserba para sa IT-BPM na may potensyal na 1,500 empleyado sa unang taon. Mula Nobyembre 2025, mahigit 250 na mga US-linked firms ang nasa PEZA zones na bumubuo ng 410 bilyong piso na investments at 380,000 na trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maghanda na ang mga motorista sa North Luzon Expressway o NLEX dahil tataas na ang toll fee simula Martes, Enero 20. Kumpirmado ng NLEX Corporation ang bagong singil matapos itong aprubahan ng Toll Regulatory Board. Sa open systems na sumasaklaw mula Navotas, Valenzuela at Caloocan hanggang Marilao, Bulacan, madadagdagan ng 6 na piso ang bayad para sa Class 1 vehicles gaya ng kotse at SUV, 12 piso para sa Class 2 gaya ng bus at maliliit na truck at 16 na piso para sa Class 3 vehicles. Samantala sa closed system mula Bocaue, Bulacan hanggang Santa Ines, Mabalacat City, Pampanga, pati na rin sa Subic, Tipo, magkakaroon ng dagdag na 26 na sentimo kada kilometro. Ang mga biyaheng buong haba ng NLEX mula Metro Manila hanggang Mabalacat ay madadagdagan ng 24 na piso para sa Class 1, 60 piso para sa Class 2 at 72 piso para sa Class 3. Ayon sa pahayag ng NLEX Corporation, mahalaga ang pagtaas ng singil upang mapanatili ang ligtas, episyente at dekalidad na serbisyo sa expressway. Dagdag pa nila, ang hakbang na ito ay makatutulong sa pangmatagalang operasyon ng pribadong infrastruktura at magbibigay daan sa patuloy na pagpapabuti ng mga pasilidad para sa mga motorista. Kasabay ng pagtaas, nagpapatuloy ang NLEX sa pagpapalawak at pag-upgrade ng isa sa pinaka-abalang daanan sa Luzon. Bagamat dagdag gastos ito sa mga biyahero at negosyante, tiyak ng pamunuan na nakatuon ang mga pagbabago para sa mas maayos at mas ligtas na biyahe sa hinaharap. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghahanda ang Department of Agriculture o DA na maglaan ng hindi bababa sa 100 milyong piso para sa isang contract farming program na layong hikayatin ang mga lokal na magsasaka na magtanim ng high-value crops at mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imported na produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy ang pagtaas ng presyo ng sili at munggo base sa kanilang market monitoring. Tumaas ang presyo ng sili dahil sa tag-ulan kung saan madaling masira ang pananim sa malalakas na ulan at bagyo. Ang munggo naman ay nananatiling mataas ang presyo kahit malakas ang lokal na produksyon dahil patuloy pa rin ang umaangkat ang bansa. Bilang tugon, mamimigay ang DA ng binhi sa mga magsasaka at bibilhin ng Food Terminal Incorporated o FTI ang kanilang ani. Layunin ng programa na sanayin ang mga magsasaka sa pagtatanim at pagmamarket ng high-value crops upang magkaroon sila ng dagdag na pagkakakitaan. Sinabi ni Chu Laurel na inaayos pa ang pondo, ngunit inaasahang aabot ito sa 100 milyong piso. Target ng programa na maging self-reliant ang bansa sa munggo pagsapit ng susunod na taon. Sa kabila ng 45,000 metric tons na lokal na produksyon kada taon, malaki pa rin ang inaangkat.
Plano ng FTI na bilhin ang hanggang 80% ng lokal na ani o humigit kumulang 3,000 metric tons bawat buwan. Para sa sili, magtatayo ang DA ng greenhouse facilities sa Pampanga, Bataan, Rizal, Laguna at Bulacan upang matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon. Mag-i-invest din ng FTI sa processing facilities para gawing chili flakes o paste ang sobrang ani na makatutulong sa price stability at sa pagbabalik ng mandato nitong direktang bumili mula sa mga magsasaka. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Sumabog ang Smart Araneta Coliseum sa makasaysayang opensa ni CJ Perez bago tinapos ni Don Trujano ang laban upang itaboy ng San Miguel Beer ang Barangay Ginebra 101-88 at makapasok sa PBA Season 50 Philippine Cup Finals. Hindi mapigilan si Perez sa unang yugto, kumana ng 30 sa kanyang career high na 41 puntos para bigyan ng malaking abante ang Beermen. Ang kanyang mainit na simula ay hindi lang nagtakda
ng tono kundi nag-ukit din ng kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro, lokal man o import, na umiskor ng 30 puntos sa isang opening quarter. Siya na ngayon ang ikatlong lokal na nakapagtala ng hindi bababa sa 30 puntos sa isang yugto, kasunod ni Bong Alvarez at Alan Caidic. Perpekto ang tira ni Perez sa unang quarter, 12 of 12, kasama ang 3 tres at mag-isa niyang nalampasan ang 25 puntos ng Ginebra. Gayunman, naipit siya sa foul trouble sa mga susunod na yugto, dahilan upang makabalik ang Kings. Umabot sa 19 ang kalamangan ng San Miguel, ngunit naibaba ng Ginebra sa 4 puntos sa huling yugto. Nang maramdaman ng crowd ang posibilidad ng isa pang cardiac finish, sumalang si Troliano at kumana ng 15 sa kanyang 23 puntos sa second half at pinangunahan ang 15-0 run na tuluyang nagpatigil sa Ginebra. Bagamat 4 na puntos lang ang naitala ni Junmar Fajardo, binawi niya ito sa 18 rebounds na nagpatibay sa kontrol ng Beermen sa ilalim at nagbigay daan sa finals rematch kontra TNT Tropang 5G. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkalipas ng 3 season sa University of the East Red Warriors, opisyal nang nagpaalam si Precious Momoe sa koponan. Ang 6'9" na Nigerian center na naging mahalagang bahagi ng muling pag-usbong ng UE noong season 87 ay nag-anunsyo ng kanyang pag-alis nitong Biyernes sa pamamagitan ng isang taus-pusong post sa social media. Aminado si Momoe na pinangarap niyang tapusin ang kanyang collegiate career sa Recto at makakuha ng degree, ngunit tila iba ang plano ng tadhana. Bagamat may halong lungkot, ipinahayag ni Momoe ang kanyang lubos na pasasalamat sa UE. Binanggit niya ang pagkaka-brotherhood, mga aral at ang karangalan ng pagsusuot ng UE jersey na bawat ensayo, panalo at pagkatalo ay nagpatibay sa kanya bilang atleta at tao. Unang naglaro si Momoe noong season 86 at agad na naging haligi ng kampanya ng Warriors. Malaki ang kanyang ambag sa halos pagpasok ng UE sa Final Four noong season 87 na nagtapos sa 6-8 record. Ngunit naging mabigat ang season 88 pagkaraang magtapos ang koponan ng walang panalo sa 0-14. Hindi pa malinaw ang susunod na hakbang ni Momoe, ngunit bukas siya sa mga posibilidad. Ang kanyang pag-alis ay kasunod ng maagang pamamaalam ni John Abate noong Nobyembre dahil sa injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, ipinagpapatuloy ni Olympic bronze medalist Yumir Marshall ang kanyang misyon na magbigay inspirasyon sa kabataan sa pamamagitan ng pagbabalik ng malaking boxing event sa kanyang hometown. Sa Pebrero 21, gaganapin sa Zamboanga City ang El Puño Zamboangueño, isang palabas na hindi lang para sa mga profesional kundi para rin sa grassroots program ng mga batang boksingero. Suportado ni na Mayor Kimir Adan Olaso at Be Still Sports Promotion, tampok sa event si Weljon Mindoro sa isang non-title bout laban sa dayuhang kalaban at si Albert Francisco na dedepensahan ang kanyang Philippine flyweight belt. Binigyan din ni Marshall, 5 beses na SEA Games gold medalist, ang nag-iisang kampyon ng bansa sa Thailand Games 2025, ang kahalagahan ng pagtuklas ng bagong talento. Layunin din ng programa na ilayo ang kabataan sa masasamang bisyo at bigyan sila ng oportunidad sa sports. May 10 professional fights at 2 exhibition bouts ang nakatakda. Tampok ang Tokyo Olympic silver medalist na si Carlo Paalam.
Umaasa si Marshall na makabawi si Mindoro matapos ang bronze medal finish sa SEA Games. Samantala, unang beses ding lalaban si Francisco sa kanyang hometown na siyang co-main event ng gabi. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, target ni Marshall ang buwanang amateur bouts sa bawat barangay, 3 round, tig 2 minuto para hikayatin ang kabataan na pumasok sa sports. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Palaban kung palaban ang birthday post ni Alex Gonzaga para sa kanyang 38th birthday. Naka-two-piece lang pero naka-lace stockings at boots na galing pa sa isang luxury brand na umamni naman ng maraming komento at pagpuso o like. Quote and unquote, "Thank you Jesus for another year and thank you to everyone and my netizens for all the birthday greetings and wishes. 2026 will be the best year yet for us by God's grace." Yan ang caption ni Alex sa kanyang series of photos. Kung ating matatandaan, more on content creation na itong si Alex sa YouTube kung saan mayroon na siyang 15 million followers at hindi na to masyadong nagsho-showbiz, though may clamor o panawagan na magpelikula naman siya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, nagpaglam naman itong si Chris Aquino habang nasa ospital. Oo, nagpaayos siya sa kanyang hospital room habang nagpapagaling pa rin. Ang hair and makeup artist na si Jonathan Velasco ang nagpost sa kanyang Instagram account noong nakaraang Biyernes ng kanilang haircut session ng Queen of All Media sa St. Luke's Medical Center BGC. Quote and unquote, "New hair, same brave spirit, Madam at Chris Aquino is on the med. Please continue to keep her in your thoughts and prayers
as she gets stronger every day. Yan ang caption ni Jonathan sa kanyang real post. Sa comment section ay nag-message naman si Chris ng quote-unquote, I am literally so grateful to be breathing, na patuloy na nakikipaglaban sa ilang mga sakit na autoimmune na noong isang araw o kamakailan ay inaming nawalan siya ng hininga habang inuoperahan pero walang ibinigay na dadali. But anyway, ang ganda ng aura ni Chris sa nasabing reel ni Jonathan. Medyo healthy looking siya dahil nagkalaman-laman na at ang sigla na rin ng ngiti niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Susan Aizon at Justin Osias naman sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa Balitang Business at Sports. At syempre muli kay Steph Vicente sa ating Showbiz Balita. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.